Patuloy po tayo sa ating tema, I am involved. Sabi ng mga kabataan, I am in, hindi out. No? Ang opposite ng in, out. No? I am in, and therefore I am prepared for eternity. I am involved in what? In the ministry of the Lord, in the plan of God. And that is why I am prepared for eternity. Praise God. Muli po, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Doon po sa ating teksto ngayong umaga, 2 Corinthians chapter 6, verse 2. As God's partners, we beg you to accept the marvelous gift of God's kindness and then ignore it. For God says, at just the right time, sabihin po natin, right time. I heard you on the day of salvation. I help you. Indeed, the right time is now. Sabihin po natin, the right time is now. Now, today is the day of salvation. Praise God. Thank you po. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. At sabi po ng ating binasa, ngayon daw ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang taon. Today. Today is the day of salvation. Ang JIL po ay merong mission. Memorize po ba natin ang mission ng JIL? Sige nga po, subukan natin i-recite. The mission of JIL. Ready, go! Sige, sino po dito ang taga-JIL? Okay. Recite the mission of JIL. To bring all the people to the kingdom of the living God, regardless of race, religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of our Lord Jesus Christ. Dapat po memorize natin yan. Not only by mind, but by heart. Yung mission daw ng JIL, at alam ko po, yun ang mission ng Panginoon, dalhin lahat ng tao sa paanan ng Panginoon. Ano man ang kanyang lahi, kulay, religious affiliation, maging iglesia man siya, maging katoliko man siya, maging ano pa man, dadalhin siya sa paanan ng Panginoon through what? Through the saving, pagliligtas, healing, pagpapagaling, sabi niyan, and delivering, pagbibigay ng kalayaan ng Panginoon, transforming power, sa kapangyarihan ng Panginoon magbago ng buhay. Sabi diyan, through the saving power of our Lord Jesus Christ. So nakita natin dito, ang Great Commission, ano po ang Great Commission natin? Preach the word throughout the world, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Sabi diyan, and lo, I will be with you till the end of the age. So makita natin dito yung pinaka-mission ng Panginoon. Amen? Ang mission po ng Panginoon talaga ay dalhin ang mga tao sa kanyang paanan. Manampalataya ang mga tao sa Panginoong Jesus. Tanggapin ang mga tao sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang pinaka-mission natin. At tayo din, ang mga anak ng Diyos, yan din po ang mission natin. Amen? All other desires, plans, and missions of our lives are just secondary to the primary mission of God that He has given you and me. Yun po ang ating misyon. Kaya po tayo nais mabuhay. Amen? Amen po? And it is the mission of God to establish His kingdom upon the hearts of every man. And it is His priority. Prioridad ng Panginoon na makita ang lahat ng tao na pinaghaharian ng Panginoong Jesus. Yun po ang gusto ng Panginoon.
Kaya ngayong umaga gusto ko pong bigyan ng maikling exhortation, ang pinamagatang kong, How Urgent is God's Mission? Gaano ba ka-importante? Pag sinabi po nating urgent, ano yun? High priority, emergency. Diba po, pag mayroong ambulance, mabilis ang andar, naka-region kasi emergency yun, urgent yun. Hindi pwede mayaharang-harang. No, urgent eh. Ngayon po, how urgent? Gaano ba ka-importante? Gaano ba dapat natin bigyan ng prioridad ang misyon ng Panginoon na dalhin lahat ng tao sa kanyang paanan? Sabi po ng ating mga narinig na mensahe, walang gagamitin ng Panginoon para maligtas ang iba o makakilala kay Lord, kundi ikaw at ako na nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng gamitin niya ang mga unbeliever. No? Ikaw lamang at ako, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga alipin, tinawag ng Panginoon na maging anak niya. Ang binigyan ng komisyon na ito na dalhin ang mga tao sa paanan niya sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo o mabuting balita. Pag sinabi po natin Ebanghelyo or good news, the good news is once Jesus Christ came here, He lived here, and then He shared the gospel, He performed signs and wonders, and most of all, He died for the sins of mankind. Siya ay namatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko. At pagkatapos nun, ang sabi po, siya ay nabuhay na maguli upang tayo ay magkaroon ng pag-asa ng mabuting buhay. Yun po ang Ebanghelyo. At tayo ay merong tinatanaw, dakilang pag-asa, na isang araw sa pagbabalik niya, tayo ay sasalubong sa Kanya at makakasama natin siya magpawalang hanggan. We are preparing ourselves for eternity. So how urgent is God's commission? How urgent is God's mission? Sabi po ng ating binasa, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Doon po sa Matthew 9:36, makita natin ang Panginoon, nagpunta siya sa iba't ibang nayon at sa kanyang pagpunta sa iba't ibang nayon doon, ang sabi po, napuno siya ng kahabagan. He was filled with compassion. Sapagkat nakita niya mga tao, ang dami-dami mga tao, punong-puno sila ng problema, litong-lito sila, hindi nila alam kung kanino sila pupunta. No? They were perplexed, they were confused, they were at a loss. They were like sheep without shepherd. Para daw sila mga tupang, walang pastol. At ganun po yung buhay natin noon. Amen po? Amen? Yes. We were like those people before. Ganun po tayo, walang direksyon ang ating buhay. Dahil sa kahabagan ng Panginoon, sa kanyang kaparaanan, nakakilala tayo sa Panginoon, at ngayon narito tayo, inaatasan ng Panginoon na kung ano yung naranasan natin ay i-share natin sa iba. The day of salvation is now and we should not delay it. Hindi po natin dapat antalain ang kaligtasan na inihahanda ng Lord para sa bawat isa. Lalong hindi dapat tayo maging dahilan ng pagkaantala ng kaligtasan ng ibang mga tao. Doon po sa Hebrews 3:7 and 8, ang sabi po, ang banal na Espiritu po ay nagsasabi, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. That is why the Holy Spirit says today, when you hear His voice, don't harden your hearts. No? Huwag daw patigasin ang ating puso. I praise God. Nung narinig natin ang kaligtasan, tumugon tayo. Kaya ka nakaupo dyan ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Thank you, Lord. Doon pa po sa Psalm 95, verse 7 and 8, listen today for what the Lord says. Don't be stubborn. Pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon ngayon.
Huwag matigas ang ulo mo. Praise God. Napakahalaga ng mabuting balita. Sabi po, the good news will be preached throughout the world for a witness to all people. Ang salita daw ng Diyos o yung ebanghelyo ay kailangan maipangaral sa buong daigdig na siyang magiging patotoo sa lahat ng tao. We'll hear it and then the end will come. Hindi pa po dumarating ang Panginoon. Marami nagsasabi, gusto ko rapture na, gusto ko na dumating ang Panginoon, pero hindi pa eh. Tingin nyo ba lahat ng kapitbahay nyo nabahagian na ng ebanghelyo? Doon ba sa barangay nyo, lahat po ba nakarinig na ng ebanghelyo? Hindi pa. And that would be one reason kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kaya tayo ngayon, na nasa end times na, dapat makita natin yung mission ng Panginoon sa ating buhay. We have to waste no time. Wala tayong dapat aaksayahin na panahon para tayo maging kabahagi ng komisyon ng Panginoon. Sabi po sa Romans 13:11, our salvation is nearer than when we believe. Marahil po iba rito sa inyo na kakilala kay Lord 10 years ago, 5 years ago. At pag nagbabasa tayo ng Bible, sabi ng mga sumulat, malapit na daw ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ang sabi, mas malapit ngayon ang pagbabalik ng Panginoon. The consummation of our salvation is much nearer now than before, than when we first believed. Praise God. Very urgent, of high priority, parang emergency. Kailangan, very important ang God's mission. Gusto ko pong makita natin yung pagkakita ng Panginoon doon sa maraming tao na parang mga tupang naliligaw na walang pastor. They were at a loss. They did not have any direction in their lives. They don't know where to go, what to do in their lives, because Jesus was not in their lives. Amen? Look around. Tingnan natin mga kapitbahay natin. We go to school, ang ating mga kaklase, ang ating mga kaopisina, workmates, sa workplace natin. Maraming tao, they don't know yet the Lord. They did not accept the Lord Jesus as their Lord and Savior. Alam niyo po, pag titingnan po natin, ang mga taong yun, nakakahabag sila. Amen? Kasi po, ang taong walang pagkakilala kay Lord, hindi na born again, hindi siya tumanggap kay Jesus bilang kanyang sariling Panginoon na tagapagligtas. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? They are judged already. At mapupunta sila sa walang hanggang kapahamakan. At ang sabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot, sabi niya, see, neither enter into the kingdom of God. Hallelujah. Kaya it is very urgent, it is really very important for us to do God's commission. Mahalaga. Amen po? Ready na ba kayo? Na sumabak, lumabas na yung tahanan, share the word of God, explain the gospel to other people, tell them that Jesus loves them and that they have to surrender their lives to Jesus. Unless they surrender their lives to Jesus, they'll never become children of God. Why is it that it is important? Number one, it goes beyond man's basic needs. Alam po natin ang mga basic needs natin. Ano mga basic needs natin? Food, clothes, shelter. Yan ang mga basic needs natin. And people are so busy para makamit ang mga basic needs. There's nothing wrong with that. But if you use
your need for the basic needs at the expense of God's commission in your life, aba, ibang usapan yan. Doon po sa Matthew 10, 9 and 10, Matthew 10, 9 and 10, don't take any money, sabi dyan, in your pocket belts. No gold, silver, or even copper coins. Don't carry a traveler's bag with a chains of clothes and sandals, or even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserve to be fed. This commandment or instruction was given by Jesus to His 12 disciples. Bago sila sinugo ng Panginoon, ininstructan sila, huwag kayong magdala. Ang pera, tungkod, ekstrang damit, bukod sa suot lang nila. No? Pagtitingnan natin, ba't ganun ang instruction ni Lord? Wag na sila yun lang kung ano lang mayroon sila. Yun lang. They have to go to preach the gospel, to pray for the sick, to perform signs and wonders through the power of the Holy Spirit. Yun lang gagawin nila. Paano yung pastor? Di magugutom sila kung wala nang ubos na yung dala nilang pagkain, wala na, ubos na yung pera. Paano na sila? Yun ang madalas tanong ng mga taong kahit mananampalataya. Paano ngayon pag ako nawala na ng trabaho? Paano ngayon kapag humina na yung aming company? Paano ngayon? Yan ang parating tanong. Paano na ako? Paano na kami? Paano na ang aming pagkain? Oh, praise God. Yung commission ni Lord, sabi, it's beyond man's basic needs. Ibig sabihin, ang Lord, pag may pinapagawa sa iyo, inuutusan ka niya, hindi para pahirapan ka, kundi gusto ng Lord, magtiwala ka sapagkat may pangako siya. Kapag una mong ginawa ang kanyang kalooban, hinanap mo ang kanyang kaharian, ano po ang sabi? Idadagdag niya sa iyo lahat ng bagay. Amen? Minsan kasi, ang ginagawa ng tao, inuuna yung bagay. Yung prinsipyo ng Panginoon hindi po nagbabago. Noon hanggang ngayon, ang prinsipyo ni Lord ay pareho. You have to seek first His kingdom, seek His righteousness. Don't worry about your food. Don't worry about your shelter. Don't worry about your clothing. He's going to supply all those things. Amen? Amen? Ang i-worry natin, paano ko magagawa yung pinagagawa sa akin ni Lord? That should preoccupy our lives. Not, ano ba yung dadamit ko bukas? Ay naku, sa isang linggo, ano kaya? Maubos na ang aming bigas. Maubos na yung laman ng ref namin. Paano na yan? No? Sabi ni Lord, sige, umayo kayo. Huwag na kayo magdala. Naibang nyo pandamit, yan lang, stick, sandals nyo, extra shoes. It's beyond. Ganong kahalaga yung utos ni Lord na tayo'y mangalap ng kaluluwa ng tao. Amen po? Amen po? Ganon po kahalaga yung kaluluwa ng tao. Sabi nga ni Lord, ano yun? Ano mapapala ng isang tao? Makamtan niya man ang buong mundong ito kung ang kanyang buhay ay mawawala at mapapahamak. Yes, you may have all the wealth of this world. You may have all the fame of this world. But if you don't have Jesus Christ in your heart, it's sorry for you. Wala. Your life would end to destruction. Eternal destruction. Kaya po, yung atin pong personal na mga pangangailangan ay hindi po dapat balakid sa ating pagtupad sa naisin ng Panginoon. Amen? Minsan sabihin ako po, saka na kasi nag-iisip pa ako dahil wala kaming sasaingin next week, walang kaya hindi muna ako magsisimba, hindi muna ako dadalaw doon sa aking BS. Dahil, bakit sister? Ay kasi, iniisip ko, wala kaming pambayad next week. God can do great things within those days. Amen? Even today, He can bless you.
Alam niyo po, si Lord, He is a God of surprises. Kahit na sa isang linggo mo pa yung kailangan, pag inuna mo ang naisi niya at ang kanyang kalooban, lalo sa may kinalaman sa pagliligtas sa kaluluwa, baka wala pa yung dapat na date ng pagbabayad mo. Meron na provision si Lord. Ganun po ang Panginoon. He can do great and mighty things beyond our expectation. It is beyond our basic needs. Kaya tayo mga tao, lalo tayo mga born again, don't make our needs for food, for shelter, for anything be a hindrance for us to do the will of God. Tiyakin po natin na ang priority natin ay ang kalooban ni Lord. Amen? Even how busy you are working, you are a student, huwag ka mawala ng panahon na gawin ang kalooban ni Lord. Dumalaw ka sa iyong mga kaibigan. Pagdalaw mo, mag-share ka ng Word of God. Invite Him. Invite your relatives to attend with you church services. Man's needs for salvation is more important than his basic needs. Yes. Kaya yung basic needs, yung mga pagkain, hindi dapat yun, minsan kasi may mga tao preoccupied na ang buhay eh. Yun na lang talaga, wala nang ginawa sa buhay. Everyday inisip, kanyang hanap buhay. Wala po sama doon. Pero pag yan na lang ang laman ng puso mo, kung paano ka mabuhay, sabi nga ni Lord, higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon sa parang, kaysa sa mga bulaklak sa parang. Kung yan nga, hindi nagtatrabaho, pinapakain ni Lord, ikaw pa, binigyan kanya ng buhay. Alin ba mas mahalaga? Pagkain o yung buhay? Alin? Yung buhay. Ipinagkaloob ni Lord sa iyo yan. Kaya niya ipagkaloob ang pangangailangan mo. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Praise God, thank God. Hallelujah. Secondly, it goes beyond our preference and priority. Napakahalaga po sa ating buhay ang meron tayong priority. Given 5 things that are important, we have to choose to decide which is our priority. Kaya ka naligtas at ako kasi prioritize tayo ni Lord. Binigyan niya tayo ng priority. There are reasons why people, even born-again people, cannot prioritize God's mission. Ano ba minsan ang kadahilanan? Bakit hindi ma-prioritize yung mission ng Panginoon? Number 1, sometimes we do not realize the sure destruction of unbeliever. Hindi natin masyado napapag-unawa yung tiyak na kakahinat na ng taong walang Kristo sa kanyang buhay. Maring mabuti siyang mamamayan, pinagpala, mabait, walang atraso sa kapitbahay. Sabihin natin mabait. Pero hindi yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan tinanggap niya na ba si Jesus bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas? Yun ang mahalaga. Kasi kahit na siya anong yaman, anong bait, quote and quote, anong pagkarelihiyoso, hanggang hindi niya tinatanggap si Jesus Christ sa kanyang buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, ganun din po ang kanyang kahihinatnan. Siya ay mapapahamak ng walang hanggan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng kabigatan. Kaya si Jesus, nakita niyo mga tao, talagang habag na habag siya. I pray that we will have this same compassion, like that of Jesus. Pag makita mo yung mga kamag-anak, wala sa Panginoon, makita mo yung mga kapitbahay, wala sa Panginoon, yung nandun, yung kurot sa ating puso, na nagtatanong tayo, Lord, paano ko kaya siya ma-sharean? Gumawa ka, Lord, ng pagkakataon, paraan, upang ma-sharean ko siya.
nang sa ganun tanggapin ka niya. Kasi, alam niyo po, minsan ang tao, tingnan natin, okay lang. Pero hindi nagbabago ang turo ng Panginoon. Unless a man is born again, he cannot enter, neither he can see the kingdom of God. Kaya po, magkaroon po tayo ng tunay na kahabagan sa mga taong wala sa Panginoon. Sabi po, minsan marami tayong mga taong nakakahalubilo. In school, in office, in your workplace. Grab every opportunity to share the Word of God to them. Tell them how Jesus loves them. Tell them that Jesus died for their sins. And tell them that God wants to dwell and reign over their lives. Hallelujah. Ang iba naman po, kaya hindi nila preferred o hindi nila priority. Una-una kasi sabi nila, ligtas na ako, ay okay na ako. How selfish are you naman? Pag ganun. Pag iniintindi mo lang yung sarili mo. Kaya ka at ako niligtas ng Panginoon para mag-worship sa Kanya at pangalawa, magdala ng tao sa Kanyang paanan. Yan po ang purpose. Kaya po, hindi, yung Great Commission, hindi lang po yan sa pastor, sa leaders and workers. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay inuutusan ng Panginoon na ibahagi ang salita ng Diyos o yung ebanghelyo niya nang sa ganun marami pang tao ang maligtas. Pangalawa pong dahilan, minsan po natatakot o nahihiya. Lalo pag kilala po tayo sa ating community, hindi naman po masama yun, alagaan natin ang ating pangalan at ang ating reputasyon. Iniingatan po natin ang ating pangalan at ang ating reputasyon. Pero kung sa ating pagsunod sa Panginoon, minsan po, nababawasan tayo ng kumpare, at kaibigan, kabarkada. Ay, baka na pala. Ay, doon ka na pala dyan. Hindi ka na doon sa malaking simbahan. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka na kasama sa group nila. Okay lang. Kaya po ba natin tiisin yun? Minsan, marami siguro sinasabi, nalawang born again ka, ang iyong mga kamag-anak. At dahil doon minsan, tayo mga anak ng Diyos, nakokontrol ang ating bibig, magsalita, mag-share ng Word of God. Because we are afraid to hear negative comments from all these people surrounding us. Gusto natin parating approve tayo sa kanila. Nung tayo po'y naging anak ng Diyos, we are only to protect the name of Jesus in our lives. Amen? Ang reputasyon po natin ay ang reputasyon ng Panginoon. Hindi na po mahalaga ang sasabihin nila patungkol sa atin habang ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Minsan kasi masyado tayo magpahalaga sa ating mga sarili. Kaya sa ating pagpapahalaga masyado sa ating sarili, hindi natin magawa yung nais ng Panginoon. Huwag nawang ganon, mga minamahal kong kapatid. Na kahit na maging kapalit, mabawasan ang ating kaibigan, umiba ang tingin ng ating mga kamag-anak sa atin dahil sa ating pananampalataya, huwag nawa ito maging dahilan upang tumigil tayo sa utos ng Panginoon na mag-share tayo ng Word of God. Amen. Amen po? Mag-share ka pa rin ng Word of God kahit na sinabi ng iyong mga pinsan, ay grabe ka, ba't ka na nagbago ng relihiyon? Di ka na namin kasama, mare. Iba ka na ngayon. Okay lang. Ang mahalaga, nagagawa natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? What matters most in our lives is that we are able to do what God is commanding us to do. Mga minamahal, we have to have our priority. And our priority and preference must be
that one doing God's will. None other things. Kaya minsan, pag na-born again ka, yung mga kabarkada mo, iba na. Iwanan ka na. Okay lang. Praise God. Napakahalaga na yung sabi ng Panginoon, we have nothing to be afraid of because God has given us the power, no? The power and then the love and the self-control. He has not given us the spirit of, sabi dyan, cowardice. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng karuwagan o kaduwagan, kundi binigyan tayo ng espiritu ng tapang, sabi dyan, kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. In other translation, disiplina. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Kaya napakahalaga na tayo po mga anak ng Diyos because the mission of God is very urgent. We should not stop acknowledging and testifying about Jesus before other people. In Luke 12:8, 9, tingnan po natin, Luke 12 verses 8 and 9, I tell you the truth, everyone who acknowledges me publicly, sabihin natin publicly, here on earth, the Son of Man will also acknowledge in the presence of God's angels. But anyone who denies me here on earth will be denied before God's angels. Siyang hindi ikinakahiya ang Panginoon sa harapan ng maraming tao, ay hindi kakahiya ng Panginoon sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Subalit siyang ikinahihiya ang Panginoon, nahihiya mag-testify, nahihiya magsabi ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, nahihiya na i-share ang Word of God, ay ikakahiya ng Panginoon pagdating ng araw sa harapan ng kanyang mga anghel. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, don't be ashamed, don't be afraid. Ikaw ba yon? Amen? We have the boldness, we have the power, we have the wisdom from the Holy Spirit to share the Word of God. We should continually testify, proclaim the goodness of the Lord in our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi na mahalaga, no? Kung anong sasabihin nila sa atin, ang mahalaga, malaman nila, makilala nila ang Panginoon. Praise the Lord. In Luke 9:60, ang sabi po diyan, Luke 9:60. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go. Sabihin po natin, go and preach about the kingdom of God. Here is a person who wants to follow the Lord. Kaso patay yung kanyang tatay. Sabi niya, Lord, hindi muna ako susunod sa iyo. Ako'y kikilibing muna doon sa aking papa. Pero sabi ni Lord, let the dead bury the dead. But you, ikaw na anak ng Diyos, lumakad ka, humayo ka to preach the gospel. Marami pang taong buhay. Akala nila sila'y buhay pero sa harapan ni Lord patay na. Unless they accept the Lord Jesus Christ. Ang gusto bigyan din dito ni Lord, priority natin, preference natin. Itong mga tao, no, na akala nila buhay sila, pero sa harapan ni Lord, patay na sila. They are already condemned. Sabi po sa John 3:17, they are already judged. No? Kaya yung mga tao akala nila buhay, pero buhay sila physically. Pero sa harapan ng Panginoon, they are already dead because they don't have Jesus in their hearts. Ang sabi ni Lord, yon ang nangangailangan. Yon ang bigyan mo ng prioridad sa iyong buhay. Sa ating buhay po, dapat po binibigyan natin ng priority at preference. Mayroon naman po minsan mga issue sa ating buhay na maaari nating ma-attend, no? Sa iba't ibang pagkakataon. Pero minsan may mga pagkakataon na kailangan talagang unahin natin ang nais ng Panginoon. Amen? Diyan tinuturi ni Jesus Christ ang priority.
Talagang, pag sumunod po tayo sa Panginoon, it is very costly. Bakit po? May isang tao, no, sabi niya, Lord, susunod po ako sa iyo. Sabi ni Lord, susunod ka sa akin? But don't you know, to paraphrase, birds have nests. Sabi niya, foxes have holes. But the Son of Man doesn't have even a pillow where to lay his head. Ba't kaya sinabi ni Lord yun? Yung mga ibon daw may pugad. Yung mga asong gubat may lungga. Pero yung anak ng tao walang unan kung saan maaari niyang ihimlay ang kanyang ulo. Eh ito'y nagsasabi susunod. Yun ang sinagot ni Lord. Pinapakita ng Panginoon. When we decide, when we say, Lord Jesus, I surrender my life to you. From now on, you are my Lord and the King of my life. Dadaan po tayo ng mga pagkakataon sa ating buhay na mahirap. Hindi po parating smooth sailing ang ating buhay. We have to face hardships, difficulties for the sake of our love for God. Wala pong sumunod kay Kristo na umpisa sa umpisa hanggang doon ay naalwanan siya. Mayroon po parating presyo. Tutulad ngayon, imbis na patulog-tulog ka, narito ka ngayon. Maybe you have an appointment. Inireset mo ng ibang time because you want to worship the Lord. That is it eh. Kailan magpa-prioritize tayo. Hindi pwedeng, magsisima ka ba, titingnan ko kung maluwag ako. Hindi po eh. Hindi po pwedeng ganon. We have to set our priority. This is the day of the Lord. I'm going to church. No appointment to be entertained. Alala ko po nung ako po ay nasa Prudential. May magsasabi ng kliyente linggo, ay hindi pa ako natanggap. Kahit na mawala na yung aking kliyente, ako'y magsisimba. Priority ko yun eh. Pag-araw ng linggo. If you want, after the service. Kaya minamahal, pinapakita dito sa atin na talagang unahin natin yung nais at plano ng Panginoon. Preference, preach the word to unbeliever. Binigyan ka ng opportunity, meron kang tao under you, you have the greatest privilege to share the Word of God. Pag ikaw ay teacher, take that opportunity. You have the control of the class. Kahit na 10 minutes, you share the Word of God. Ikaw ang manager sa iyong company, sa iyong business, share the Word of God. Huwag mo hayaan ang mga trabahador mo, walang naririnig na salita ng Diyos. You have many friends. Magde-date kayo, kakain kayo dyan sa SM. Share the Word of God. 10 minutes, 5 minutes. Amen? Amen po? Meron kang kasambahay? Share the Word of God. Samantalahin mo, you have the authority, you have the opportunity. Do it. Lalo kang pagpapalain ni Lord. What occupies you most? Ano nakaka-occupy ng ating mind, ng ating heart? Most of the time, what occupies our mind, our heart? It must be God's commission. Sabi nga ng Lord doon sa kanyang parable, sa dalawang servant, binigyan ng mga talent sa Luke 19 verse 13. Sige, ipang business niyo yung talent ko na binigay sa iyo. Ako'y babalik at magsusulit kayo. Lahat po tayo binigyan ng talent ni Lord. Magkakaiba lang. No? Pero lahat po sa atin ay binigyan ng talento, kakayanan, abilidad ng Panginoon. Kaya, ang sabi ni Lord, occupy till I come. Ibig po sabihin, gamitin natin yung mga talent na yan, pinagkalob sa atin ni Lord. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik.
Anong talent na pinagkalob sa'yo? Gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. You have the talent to sing, sing. You have the talent to dance, dance. You have the talent for yung medyo mahusay ka magsalita. Use it. No? Lahat naman tayo may talent eh. Ang sinasabi ni Lord, gamitin natin yon para tayo ay makapagdala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Sabi nga mahusay ka magsalita, mahusay ka magkumbinsi ng tao. Yan ang mga trabaho ng mga nasa marketing. Ang husay nila magkumbinsi ng tao. Use that talent to share the word of God. Amen? Tanong mo sarili mo, anong talent ko? May talent ka eh. At gusto ni Lord magamit lahat yun para marami pa ang makakilala kay Lord. Praise God. Kaya palakpakan po natin ang Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And thirdly, which is the last point I have, it goes beyond our convenience, comfort, and protection. Alam mo po, natural sa tao, ginugusto natin parate yung kung saan tayo kumbinyente. Halimbawa, pupunta ka sa church, pipili ka ng upuan pag wala pang maraming tao, no? Kung saan ka, siyempre malapit sa aircon. Maliban na lang malalamigin ka. Hindi ka doon. Doon ka sa malayo. Ano? Gusto mo yung convenient ka. Yung comfortable ka. Ganda po yun. Yung saan ay protektado ka. Pero alam niyo po ba, God can best offer to us comfort and convenience. Kasi ang Lord ang nakakaalam ng ating pangangailangan. No? At yung comfort, convenience, may we find our comfort and convenience in doing His will. Huwag nawa makita natin yung inaata sa atin na mangalap ng kaluluwa, gawin ng gawain ni Lord na kabigatan. Gusto kong tingnan natin yon, something that would comfort us and something that won't place us in an inconvenient situation, but rather even there are some difficulties, still we have that feeling of convenience because it is the command of God. Tingnan po natin yung Luke 10:4. Luke 10:4, don't take any money with you, nor a traveler's bag, nor an extra pair of sandals, and don't stop to greet anyone on the road. Parang sinasabi, akong bahala sa'yo. Akong bahala sa inyo, sige lang, yan lang. Huwag ka na magdala ng mga traveler's bag mo, kung ano lang yung meron ka. Sige, humayo na kayo. No? Hindi sila pinag-iisip, paano bukas? Paano sa isang araw? Kung nandun pa kami sa ibang bahay. Hindi nila, ayaw ni Lord yun na yun ang isipin nila. Ang gusto ni Lord, isipin nila yung pinapagawa sa kanila ni Lord. Ano yun? Mangaral, magpagaling na may sakit. Ipahayag ang kabutihan ni Lord. Yun ang gusto ni Lord na pumuspos ng kanyang isip, ng kanilang isip at puso. Hindi yung kanilang mga pangangailangan. Protection. Puprotektahan sila ng Lord. Parang sinasabi ni Lord, akong bahala sa inyo, basta sumunod kayo. Amen? Yun ang sinasabi sa atin ni Lord. Basta gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo. Ako manager mo. Amen? Amen po? Palakpakan nga natin si Lord. Basta magsimba ka. Sarado mo muna yung tindahan mo, hindi ka malulugi. Unahin mo, pagsimba mo. Bibigyan kita mamaya mas maraming customer. Di ba ba yun? Minsan na iba, ayaw magsara eh. Hindi makakasimba. Bakit? Bakit Pastor? Kasi may tindahan kami. Nagiging dahilan pa yun para hindi magawa yung kalooban ni Lord. You do it by faith. Close your store. Worship the Lord.
And He can bless you even an hour. Isang oras lang, pagbalik mo, pwede kang i-bless ni Lord. Baka pwede ka na magsara pagkatapos. Sapagkat inuna mo ang Panginoon. Do you believe that? God can do that. Amen? Gamitin natin ating pananampalataya. Alala ko po yung aking biyanan. Paglinggo po, sarado ang tindahan nila. Hindi naman nalulugi ang kanilang tindahan. Pag may gawain, sarado. Lahat sila nandun sa church. Sarado. Alam ng Lord kung ano yung nasa puso natin. Ano ba yung priority natin? Ano ba yung ating hinahanap talaga sa buhay? Our comfort, our protection, makukuha po natin yan kapag tayo ay sumusunod doon kung saan tayo tinawag ng Panginoon. God discourages interruptions and inconsistency. Ayaw na Panginoon yun, na yung ating paglilingkod, paggawa sa kanyang kalooban ay paudlot-udlot, pasumpong-sumpong, panapanahon, seasonal. Ang Lord po, hindi po siya seasonal. He is there loving us, blessing us 24 hours a day, 7 days a week, all throughout the days of our lives. Amen? Ang blessing niya sa atin. Simula tayo, hindi pa nga tayo nakakilala kay Lord, binibless na tayo. Lalo pa nung tayo ay nakakilala kay Lord. At ngayon sinasabi niya, lalo pa niya tayo i-bless all the days of our lives. Ayaw niya yung mga may interruption sa kanyang paglilingkod. Ngayon, wala akong gana. Di mo na ako maglilingkod, di mo na ako kakanta, di mo na ako sasayaw sa Panginoon. The Lord discourages interruptions, inconsistency. God wants us to be consistent in our service to Him. Gusto ni Lord, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod kay Lord. Gusto niya nga in increasing momentum. Hindi yung habang tumatagal kay Lord, unti-unti, sumisirok naman. Imbis na sa pataas, yung momentum, ay hindi. Iba ay, pababa, wala na. Ang gusto ni Lord, consistent, persistent, and increasing momentum. Amen? Amen po? Yes. Habang natatagal, tumatagal, lalo kang excited, natutuwa, gawin ang kalooban ni Lord. Habang tumatagal kang Kristiyano, lalong lumalalim ang iyong pagmamahal sa mga taong nawawala. Habang nauunawaan mo, nararanasan mo ang kabutihan ng Panginoon, nahahabag ka lalo sa mga taong wala sa Panginoon. Hindi yung minsan matagal na, pag matagal ng Kristiyano, very complacent na. That spirit of complacency shall not rest in our lives. Yung, ay, bahala sila, ako naman ay pupunta na sa langit. Hindi po dapat tayo naroon. We must be an increasing mode of sharing the gospel to the lost. Instead of interruption and inconsistency, what God upholds, He upholds and promotes focus and consistency. Ang gusto ni Lord, mag-focus tayo sa paglilingkod sa Kanya. Mag-focus tayo sa Kanyang komisyon na magdala ng tao sa Kanyang paanan. Kasi yun po talaga ang heartbeat ng Panginoon. Yun po ang tibok ng puso ni Lord, na marami pa ang makakilala sa Kanya, marami pa ang maging katulad mo at katulad ko. And God wants us to have a wholehearted, immediate obedience. Minsan pag mga born again, minsan susunod, pero
Alam niyo po ba, hindi po tayo dapat ang nagsiset ng ating timetable. It must be the Lord setting us the timetable. Kaya nga sabi, when you hear the word of God, harden not your heart. Do it. Ibig sabihin, kapag may tinuturo si Lord, may sinasabi si Lord, pinarinig sa iyo yan, sa ganung oras at pagkakataon kasi, God wants you to do that now. Minsan, may pinakilala sa iyo ang Lord na tao, okay? Naging ka-close friend mo, pinaalam sa iyo ng Lord. May purpose ang Lord. Unbeliever siya, all of a sudden na-meet mo. May purpose ang Lord. Bakit na-meet mo yon? Gusto ni Lord, right that there, bahagian mo siya na yung salita ng Diyos. Minsan, marami po tayo minsan napapalampas na pagkakataon. I believe, marami tayo minsan na yung napapalampas natin pagkakataon na dapat ay na-share na natin siya ng Word of God, na-invite na natin siya. We have been meeting that people, parati natin nakakausap, kasama natin, pero hindi natin sila na-invite. Siguro minsan na-invite natin once, tinanggihan tayo, hindi na natin inulit. We get tired of inviting. Keep our focus in doing God's mission in spite of inconveniences, in spite of difficulties, uncomfortable situations. Talaga pong dadaan tayo minsan sa ganun. Minsan hahayo ka, pag nakita kang, ay, born na ganito, sasarado yung pinto. O kaya ay, sino po nakaranas nun? Kasi nagawa ko rin po yun, minsan hindi pa ako believer. Sinilip ko muna sa aming pinto. Naku, ito na naman. God. Talaga pong ganon. Pero purihin ang Panginoon. Kasi nagtiyaga po siya 1 taon. No? Nang kakabisita sa amin, kaka-invite sa akin. Thank God. Nauna ako na-meet ko. Tapos sabi, pumunta agad. Tinignan ko yung pintuan ng aming bahay, parang accordion, sinilip ko. Naku, ito na nga yung na-meet ko. Nag-iisip ako ng dahilan para hindi na kami. Pero persistent. Consistent. Talagang dadalhin ko sa Panginoon ang taong ito. Ay, thank God. Amen. Pag pag may tiyaga, may nilaga. Pag sa unang palang arangkada natin ay hindi naman kami pastora, hindi interesado. Hindi na babalik doon. Kasi bakit? Napapahiya ka. Nandun pa rin yung ating preference, ang ating priority. Talaga pong if we will really work for the salvation of soul, meron po tayong dadaan ng mga sitwasyong ganon. Maligtas lamang yung taong yun. Amen? Amen, amen? Yes? Are we willing to face every difficulty? Just that person to know the Lord. Kaya mga minamahal, ang gusto ko po iwanan ngayong umaga, God's mission, yes, we are worshiping the Lord here, pero magiging masaya ang Lord kapag mas marami ang nakakilala sa Kanya at sumasamba. At ikaw at ako ang gagamitin ng Panginoon. And the calling of God to bring souls unto His feet is urgent. Hindi bukas. Ngayon ang pagkakataon. Noon minsan nag-preach ako dito, sabi ko,
Tonight, you pray for a person na gusto mong dalhin sa Panginoon. At tawagan mo siya, mag-share ka sa kanya. Kung tanggihan ka, wala na mawawala sa'yo. Don't be hurt. Kasama po yun. Mga kaalagad nga noon grabing nararanasan nila sa pag-share ng Word of God. Tayo, wala pa naman yatang dito na nakik sa atin nung nag-share tayo ng Word of God. Sabi nga kaya yung sinasabing, for me to live is Christ, to die is gain, madaling sabihin. Ganun po ang buhay ng mga alagad nun. For them to live is Christ, buhay o patay, just to serve the Lord and to share the gospel. Tayo, napakaluwag naman natin dito, wala naman ang huhuli. Pag mag-share ka ng Word of God, tayo lang. Mag-pray tayo. Amen? Always remember, mahabag tayo sa perishing soul. It is beyond our basic needs. Huwag tayo ma-focus doon sa lahat sa ating mga pangangailangan na hindi na natin magawa ang gustong paggawain ng Lord. Huwag tayo ma-focus doon sa ating mga preference, priority, mga pangarap natin. Unahin mo ang Lord, lahat ng iyong pangarap ibibigay ng Lord sa tamang kapanahunan. Lahat ng iyong hinihiling, ipagkakaloob niya. Comfort, convenience, darating ka rin dyan. Pararanasin ka ng Panginoon. Because ano sabi ni Lord? Remember the plans of God? My plan for you is to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a good future. What is a good future? Comfortable. Convenience. Alam ni Lord yun. We are on the end times that evangelism is needed. Nasa huling panahon na tayo na kailangan, ang dami-dami ng tao, ang dami-daming umaagaw sa loyalty at attention ng tao. Sabayan po natin ang mga bagay na yan. At tayo naman po, agawin natin ang mga tao. No? Sa mga bagay na ito, doon patungo sa Panginoon upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Praise God.